Bakit mahalagang malaman ang tamang paggamit ng pestisidyo? Ang paggamit ng pestisidyo ay may mahalagang bahaging ginagampanan sa pagtaas ng produksyon ng agrikultura. Gayunpaman, kung hindi wasto ang paggamit, ang mga pestisidyo ay maaaring humantong sa paglaganap ng mga peste, pagkalason ng tao at hayop, kontaminasyon sa lupa, tubig at hangin na naglalagay sa panganib sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Sa pamamagitan ng gabay na ito, mabibigyang kaalaman ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, partikular na ang mga magsasaka tungkol sa mga tuntuning pangkalusugan upang maiwasan ang anumang aksidente. Pagbili ng pestisidyo. Bilhin ng pestisidyo na angkop at ipinapayo lamang na gamitin. Huwag bumili ng may sira o depektibong sisidlan o lalagyan. Kung ibabiyahe ang pestisidyo, ilayo ito sa pagkain at mga pasahero. Tamang paggamit ng pestisidyo. Huwag gumamit ng pestisidyo nang walang sapat na kaalaman. Mahalagang basahin ang etiketa, tignan ang tagubilin at ang mga ipinapayong paraan bago gamitin. Obserbahan ang lagay ng panahon, partikular ang direksyon ng hangin. Ugaliing magbomba ng hindi pa salungat sa hangin. Hindi nire-rekomenda na gumamit o magbomba ng pestisidyo ang mga bata. Isarado ang bahay kung may nagbobomba malapit dito. Laging hugasang mabuti ang kamay at parte ng katawan na maaaring nabahira ng pestisidyo pagkatapos gumamit o magbomba. Ihiwalay ng labahan ang mga kasuotang ginagamit sa pagtatrabaho sa bukid, lalo na ang ginagamit kapag nagbobomba ng pestisidyo. Bandian kung maaari bago tuluyang labhan. Kasuotang pamprotekta sa katawan. Gumamit ng kasuotan bilang pananggalang sa katawan katulad ng mahabang manggas, pantalon, bota, guwantes, maskara, sombrero, respirator, at iba pang pamprotektang kasuotan. Pagsukat at paghalo ng pestisidyo. Gumamit ng angkop na kagamitang panukat at panghalo. Sukatin ang pestisidyo at ibuhos agad sa tangke na may bahagyang tubig. Tandaan, laging sundin ang tamang timpla ayon sa etiketa o label. Isaradong mabuti ang mga pakete at takip ng bote ng pestisidyo pagkatapos gamitin. Ang pulbos ay dapat ihalo muna sa kaunting tubig bago tuluyang ilagay sa tangke na pambomba. Lagyan ng tubig ang tangke ayon lamang sa dami at haluing mabuti. Hugasan ang lahat ng kagamitan pagkatapos gamitin sa lugar na malayo sa tirahan, balon, daanan na ng tubig at pananim. Ang mga kagamitang ginamit para sa pestisidyo ay hindi na dapat gamitin pa sa ibang bagay. Huwag hipan ang baradong tubo. Gumamit ng tamang pansundot sa bara ng nozzle. Pangunang lunas. Huwag bigyan ng anumang inuming may alkohol o gatas ang pasyenteng inaakalang nalason. Ang maling paggamot ay maaaring magpalubha pa sa kalagayan ng pasyente. Kapag nasabuyan, agad ilayo ang pasyente sa lugar na pinaggagawaan. Hugasan ng malinis na tubig ang mata na nasabuyan ng pestisidyo sa loob ng 10 minuto. Alisin ang natapunang damit at hugasan kaagad ang balat. Tumawag kaagad at ipakita sa manggagamot ang etiketa ng nakapinsala o nakalasong pestisidyo. Pagtatapon ng basyong lalagyan. Butasan o basagin ang mga basyo at ibaon sa lupa. Huwag sunugin ang mga basyong lalagyan sapagkat ang usok nito ay makakasama sa katawan kapag ito ay nalalanghap. Sa pagbabaon ng mga lalagyan o basyo, kailangan ang lalim ng hukay o pit ay 1 metro kwadrado. Lagyan ng ilalim ng 2 hanggang 3 sentimetrong apog o lime at 5 hanggang 10 sentimetrong kusot o sodas. Ito ay magsisilbing palagiang tapunan ng basyo ng pestisidyo.
Ang hukay ay dapat malayo sa daluyan o kuhanan ng tubig. Paano malalaman na kalidad o hindi peke ang mabibiling pestisidyo? Upang matiyak na epektibo at hindi peke ang mabibiling pestisidyo, ang mga mamimili ay dapat siguraduhing rehistrado ang produkto ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA at bumili lamang mula sa mga dealers at distributors na lisensyado rin ng FPA. Sa pagsusuri ng mabibiling produkto, dapat ay isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, suriin ang basyo ng pestisidyo kung may nakalagay na FPA registration number at i-verify ito sa FPA website gamit ang link na inyong nakikita. Pangalawa, tignan kung nakalagay ang mga sumusunod na impormasyon sa basyo: trade name, precautions, warning o babala, symptoms, first aid, hazard symbol, directions for use, frequency and method of application, compatibility, at name of manufacturer. Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website o mag-email sa info.dafpa@gmail.com. Isang masagana at mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Kayo po ay nakatutok sa FPA Webinar Series Season 4, kung saan pag-uusapan po natin ang frontline services ng Fertilizer and Pesticide Authority. Bago po tayo dumako sa ating talakayan, atin munang kakamustahin ang ating mga Zoom participants. Isang like reaction naman po dyan. Ayan. So, syempre, hindi natin kakalimutan ng ating mga Facebook Live viewers. Kamusta po kayo ngayon? So, we hope po na masarap ang tanghalian ng lahat ngayon. So, muli ako po si Ella Santiago, ang Information Officer 1 ng FPA at ang inyong host for this year's season. Okay, so, ayan. Mukhang handa na po ang lahat. So, kung meron po kayong mga katanungan, maaari kayong mag-message sa ating chat box at sa ating comment section. So, para po sa ikalawang episode ng ating webinar series, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga frontline services ng FPA, ang License to Operate ng Pesticide Regulations Division. So, let's all welcome po Ma'am Lovely R. Luar Perez. Ayan, welcome to the program, Ma'am Lovely. Magandang hapon, Miss Ella. Kamusta naman po kayo ngayong tanghali? Mabuti naman. Masarap po ba yung lunch nyo today? Nagpakabusog ako bago ako pumunta dito. Mabuti po yan. So, bago po tayo magsimula, may gusto po ba kayong batiin? Magandang hapon sa ating mga Facebook viewers at saka sa mga participants natin sa Zoom. Sana marami kayong matutunan sa session natin ngayong hapon. Ayan. So, simulan na po natin ang ating talakayan for this afternoon dahil alam ko pong excited na ang ating mga viewers at Zoom participants. So, una po sa lahat, Ma'am Lovely, ano po ba ang license to operate for pesticide? Dito sa atin sa FPA, para matiyak na ligtas yung paghawak o paggamit ng pestisidyo, tayo ay may tinatawag na regulations o regulasyon sa mga pesticide handlers, sa dealers, sa mga pest control operators, and drone spray operators. So, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng licensing system. So, ang sistemang ito ay tumutulong sa atin para makasiguro na ang mga naghahawak
o yung mga nagbebenta ng pestisidyo, may sapat silang kinakailang technical na kaalaman. Sa pamamaraang ito ay natataguyod natin na yung katiyakan na lahat ng mga nasasangkot sa industriya ng pestisidyo ay may sapat na kaalaman at pagsasanay na nakakatulong sa pangkalahatang kaligtasan at responsableng paggamit ng mga pestisidyo sa agrikultura. So, bakit po ba importante ang license to operate for pesticides? Unang-una sa lahat, kaya siya importante, kailangan natin sumunod sa batas. So, ipakita ko sa inyo itong Presidential Decree 1144 Series of 1977. So, according to Section 9, no person shall engage in the business of importing, manufacturing, formulating, exporting, repacking, distributing, storing, or selling any pesticides, fertilizer, and other agricultural chemicals except under a license issued by the authority. So a separate license shall be required for each establishment or place of business subject to these rules, to be conspicuously displayed therein. And all commercial applicators of pesticides shall apply for a license in a form to be supplied by the authority and shall obtain a commercial applicator's license and be assigned a license number by the authority before such person shall perform services as a commercial applicator. Each commercial applicator shall obtain a license for each place of business maintained in the Philippines. Okay po. So, kailangan po talaga nating sumunod sa batas, kaya kailangan po natin ng license to operate. So, ano naman po yung mga different licenses na ini-issue ng Pesticide Regulations Division? So, meron tayong iba't ibang klase ng lisensya na ini-issue sa mga pesticide handlers and dealers. So, meron tayo sa ngayon na 13. So, we have LTO4 or License to Operate para sa Pest Control Operator, sa Drone Spray Operator, sa Importers, Exporter, sa mga indentor or local subsidiary or representative, national distributor, area distributor, importer and user or institutional user, manufacturer, formulator, repacker, and extruder and dealer. Itong mga lisensyang ito, meron silang mga prerequisite. So, bago nyo yan makuha, meron mga kinakailangang i-comply. Una dito, yung accreditation, yung warehouse registration, at saka plant inspection. So, i-define ko lang or i-describe ko ng konti kung ano ba ibig sabihin ng mga activities or lisensyang sinabi ko kanina. So, una yung pest control operator. So, this refers to establishment engaged in commercial application of pesticides and other pest control services. So, ito yung mga nagpo-fumigate. Ibig sabihin na ang gamit nilang pesticide ay in the form of gas. Meron din naman tayong drone spray operator. Ito sila naman yung mga kumpanya o yung establishment na nag-a-apply ng pesticides via the use of drone. Next is from the word itself, importer, sila yung mga nag-i-import ng pesticide products for commercial and other purposes. Exporter, so sila naman yung nag-e-export. And we also have yung indentor. So, this refers to any person or an entity who acts as an agent or representative in behalf of another, or who arranges business
between two or more contracting parties. And we also have the national distributors. So, sila yung nagbebenta ng pesticides sa mga outlets like dealers, traders, and other distributors. And ito rin yung mga kumpanya na mayroon sa leading brand names. So, sila yung kinakailangan na bago magbenta ay iparehistro yung produkto sa kanilang pangalan. Ano pa, yung area distributors naman, sila yung mga establishment na classified as distributor within a specific area of coverage. Sila naman yung mga hindi na kailangan i-rehistro yung produkto kasi na-rehistro na ng national distributor. Halimbawa, kung si company A ay national distributor, ang mga area distributors niya, let's say, ay si company B, C, and D. So maaaring ganun yung maging arrangement. Within a specific area of coverage, maaaring yung area distributor, allowed lang siyang distribute ng pesticidyo, let's say dito sa NCR, or kaya sa Region 1, Region 2, and so on. Meron din tinatawag na importer and user. So, this refers to commercial plantations which import and use the pesticides directly, or they can be also private research institutions or companies that import or use pesticides for testing purposes. We also have what we call the institutional user. So this refers to commercial plantations that directly procure pesticide products from Philippine distributors or importers for exclusive and direct use within the plantation. We also have the manufacturer. So, pag sinabing manufacturer, sila yung mga establishments na nagmamanufacture ng tinatawag nating active ingredients. Pag sinabing active ingredients, ito yung let's say chemical na nagbibigay ng pesticidal property ng ating product. So kaya ako sinabi kung para ma-differentiate pag sinabing manufacturer and formulator, 'di ba si manufacturer siya yung gumagawa ng active ingredient. Si formulator naman, siya yung nagpo-formulate ng active ingredient into the final product. So, yun yung pinagkaiba nila. Next, yung detractor. So, this refers to any pesticide company or its duly authorized representative who transfers the formulation into marketable packaging. So, the new packagings may carry a different brand name from the original formulation. We also have what we call the extruders. So, sila yung mga establishments or companies who engage in plastic extrusion of insecticide impregnated bags. We also have the dealers. So, ito sila yung mga nagbebenta ng pesticides directly sa mga end users. So, directly sa farmers. Sila yung may mga maliliit na outlets na kung saan yung mga client nila, customer nila, yung mismong gumagamit ng pesticides. Okay. Itong accreditation, hindi ko na ito masyadong i-discuss for today kasi meron tayong separate episode for this. Gusto ko lang sabihin na ang mga DSO or PCO, yung ating pest control operator and drone spray operator, kailangan meron silang certified pesticide applicators. Meron silang tao na magiging certified pesticide applicators. Kung sa PCO, let's say, kailangan meron silang fumigator ID.
or CPA Fumigator ID. Yun namang mga DSO, Drone Spray Operator, dapat meron silang CPA Drone Controllers and Drone Spray Crew Supervisor. Yung atin namang mga handlers, pag sinabing handlers, yung mga binanggit ko kanina ng mga establishments maliban sa dealer, sila naman yung dapat merong tinatawag na Accredited Responsible Care Officer. And lastly, yung ating mga dealer, sila dapat ay mayroong tinatawag na Accredited Safety Dispenser. So, itong warehouse registration, di ko na rin siya masyadong discuss for today, pero isa siya sa mga requirements ng licensing. Mayroon din tayong separate episode for this. Ayan. Ito yung mga binanggit ko kaninang type of license. In terms of accreditation, nakalagay dyan kung ano yung mga dapat merong Accredited Safety Dispenser or ASD, CPA, and ARCO. So, ayun. Nabanggit niyo po kanina na may mga requirements po sa pag-apply for license to operate. So, ano-ano po ba yung mga requirements for license to operate for pesticides? Okay, sige, medyo madaming requirements kasi for each kind or each type of license, iba-iba. So, I'm not sure kung kita dyan sa screen yung table of requirements for each type of license. Maganda siguro, isa-isahin ko simula sa dealer. Mula sa dealer hanggang dun sa iba't ibang pesticide handlers, pati yung commercial applicators, lahat yan dapat magpasa tayo ng application forms. Yung application forms, mada-download natin sa FPA website. So, mamaya, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng application forms for each type of license. Tapos, kailangan lahat merong isubmit na copy ng SEC registration and articles of incorporation, or kung wala naman, pwedeng copy ng CDA registration kung kooperatiba, or for single proprietorship, pwedeng certificate of registration of business name with DTI. Ito ay para sa kung halimbawang ang sa inyo ay meron kayong SEC registration and articles of incorporation, sa mga bago, nare-require namin sa FPA na ipasa yung SEC registration, yung mismong registration certificate, pati yung kompletong articles of incorporation. Ito yung para sa mga bago pa lang na magpapalisensya. Pero kung renewal na or dati nang may license, gusto lang i-renew yung lisensya, and number 4, yung recommendation or inspection report or good housekeeping compliance from FPA regional or provincial officer. Itong number 4 na requirements ay related ito doon sa mga kailangan ng warehouse registration. Nabanggit ko kanina, isa sa mga prerequisite ng licensing ay yung warehouse registration. So, sino-sino ba yung mga kailangan merong warehouse? Isa na dyan yung importer, national distributor, manufacturer, formulator, repackers. Ayan, dapat meron silang warehouse registration. So, warehouse registration kasi involved dyan yung tinatawag nating warehouse inspection. Na yung warehouse inspection ang gumagawa nun yung ating iba't ibang FPA regional officer. So, kung kayo ay nasa NCR, yung regional officer natin sa NCR,
yung gagawa ng inspection at sila din yung magbibigay sa inyo ng recommendation or inspection report. Ayan. Tapos, requirements din yung proof ng accreditation. Kung sa halimbawa, kung sa dealer, pag sinabing proof of accreditation, pag dealer kasi, kailangan yung copy ng Accredited Safety Dispenser ID. O kung ARCO naman, yung copy ng Accredited Responsible Care Officer ID. Kung drone spray operator naman or pest control operator, kailangan ng CPA, copy ng CPA IDs. What else? Para sa mga importer, national distributor, and exporter, kailangan namin ng copy ng distributorship agreement or certification from the pesticide supplier. O pag sinabing supplier, kung halimbawa nga yung produkto ay imported, yung foreign supplier, yung makikita dun sa yung distributorship agreement nyo with the foreign supplier, yung kailangan namin. What else? Kailangan din namin ng valid warehouse registration certificate. Yan ay para sa mga handlers. Yung importer, national distributor, manufacturer, formulator, and repacker. And dapat, sa lahat, meron kayong valid product registration. So, kung halimbawa kayo ay bago, mag-a-apply kayo parehas ng product registration o kaya at license to operate, yung inyong product registration certificate at saka yung license to operate ay sabay na mai-issue or ma-release sa inyo kung lahat ng requirements ay naipasa na or kompleto na, wala nang kulang. What else? Dun sa ating mga tinatawag na, dun sa ating mga handlers na merong na-involve sa manufacturing, formulation, repacking, and extrusion, sila yung kinakailangan mag-undergo ng plant inspection. O di ko na siguro i-elaborate kung anong ginagawa dun sa plant inspection. Ang kailangan nyo lang malaman ay yung during the plant inspection, i-check po ng FPA kung yung ating planta or yung ating activities na ginagawa sa planta related to pesticide handling is in compliance with the occupational health and safety requirements of the FPA. In terms of that requirements, makikita nyo po yung requirements namin in relation to occupational health and safety sa FPA Green Book or yung Pesticide Policies and Implementing Guidelines po ng FPA. Aside from that, dun sa mga nabanggit kong nag-engage sa manufacturing, formulating, repacking, and extruding, isa sa mga requirement namin na meron silang occupational health and safety program. Kung sakali na kayo ay isa sa mga establishments na nag-undergo ng labor inspection by DOLE, so maaaring yung ipinapasa nyo sa DOLE ay yun na rin yung ipasa nyo sa FPA kung sakali. What else? Meron kaming nare-require na mga medical health examinations at saka certificate of fit to work. So, dun sa mga medical health examinations, isa sa mga requirements yung complete and thorough physical examination. And aside from that, yung mga laboratory test. Itong mga medical health examinations and certificate of fit to work ay related to sa kung sino yung directly nag-handle ng pesticides sa manufacturing plant, formulation plant, or repacking. So, sila yung kailangan mag-undergo ng medical examinations.
Mabanggit ko lang sa laboratory test. This includes test on hematology, chest x-ray, urinalysis, fecalysis, and biochemical monitoring. Okay? And next, doon sa monthly pest control operation report, actually, ito ay requirement lamang namin sa mga DSO and PCO, yung dual spray operator and pest control operator, na magre-renew ng lisensya. Siyempre, kung bago pa lang kayo na magpapalisensya, wala pa kayong monthly pest control operation report. At ang aming pong ini-issue'ng lisensya ay may kalakip na filing and license fee. So kapag ipapasa niyo po itong inyong mga application requirements, meron po itong kaukulang filing fee. At kapag naman kukunin nyo na, let's say na-inform na kayo na pwede nyo nang kunin yung inyong mga lisensya, meron naman kayong babayaran na license fee para ito sa mga bago. Kung renewal naman, kung ang inyong isasabit ay requirements ay para sa renewal na ng license, ang sisingilin na lamang po namin ay yung license fee na lamang. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga checklist po ng requirements, kung may additional po kayong katanungan, pwede nyo pong tingnan yun sa aming FPA Citizens Charter or FPA Green Book. Sa Green Book po, makikita nyo siya sa page 281 to 297. Tapos po yung mga application forms for each type of license, mada-download nyo po directly from the FPA website. So, pakita ko lang po yung ating mga filing fee and license fee. So, for the filing fee, for new applications, yung filing fee po natin ay per activity. So, kapag manufacturer ang ina-apply ang license ay ang filing fee ay 7,500. Gayon din sa formulator and repacker at institutional users. For other activities, ang filing fee po ay 2,000. So, kung halimbawa, dalawa po yung inyong activity, importer kayo at the same time national distributor, ang filing fee nyo po ay 4,000 in total. That is 2,000 for importer and 2,000 for national distributor. Kung halimbawa naman po ang ina-apply nyong license ay as importer, manufacturer, formulator, and national distributor, so ang magiging license fee po natin ay 4,000 plus 7,500 plus another 7,500. Magkano yun, Miss Ella? Total natin. po ako sa matina. 15,000 plus 400, that is 19,000. Ayun. So, bali yung filing fee po natin ay per activity. Then, yan po ay filing fee pa lamang. Ngayon naman, dun sa license fee, yung ating license fee kasi ay depende dun sa i-declare nating capitalization. So, kung meron po tayong 4 layers or 4 ranges. So, kung ang capitalization na nilagay nyo dun sa application form ay over 5 million, yung first activity po natin, ang license fee ay 8,500. At yung additional activities po ay 5,000. Kung 1,000 to 5 million naman lang po ang capitalization, yung first activity po natin ay 5,500. Yung mga sumunod po ay 4,000. So, iba naman po yung license fee kapag 500,000 to 1 million,
and 500,000 and below capitalization. So, ano pong halimbawa, katulad kanina, let's say, ang license po natin ay as importer and national distributor ay di dalawa. Tapos, ang capitalization natin ay over 5 million. Doon siya papasok sa pinakamataas na license fee. Bali, 8,500 as importer plus 5,000 as national distributor. So, magkano yun? Nasa 13,500 po ang license fee natin in total. Ayan. Ito naman po yung sa letter B dito sa ating listahan. Ang license fee po ng ating pest control operators ay nasa 1,200 lamang po. Tapos ito naman po yung license fee natin sa mga pesticide dealers. Kapag dealer po ng both fertilizer and pesticides, 4,000 po. Kung kayo ay member ng dealer association, ng cooperative, meron pong 50% off sa license fee. Ang dami po palang kailangang bayaran kapag papasok ka sa pesticide business. Totoo yan. Depende kung anong klase pang activity yung gagawin mo. Opo, kung ano po yung type of handler yung a-applyan mo. Tapos kung marami pong type kang a-applyan, mas malaki po yung fee na kailangan mong bayaran. Totoo po yan. So, syempre po, kapag nag-apply sila for a license, hindi po mawawala yung mga license to operate na forms. So, paano po ba sagutan ang mga license to operate forms? Same. Okay. Pakita ko lang ito yung mga sample ng mga nire-release nating licenses. So, punta tayo doon sa tanong ni Miss Ella na paano daw mag-fill in ng application forms. Ito yung sample ng application form, pero turuan ko na kayo paano mag-download at mag-fill in ng isa mula sa FPA website. So, punta po tayo sa FPA website. Sa Fertilizer and Pesticide Authority. Dito po, click natin yung Information Resources tab. Tapos punta tayo dun sa pinakababa, yung downloadable forms. Para sa pesticide application forms, nandito siya sa, I think, pangalawa. Ayan, pangalawa. Or let's say, ang applyan nating license ay as a national distributor. So, click lang natin itong application for Agricultural Pesticide National Distributorship License. Ayan, i-download po natin siya. Click nyo lang po yung download arrow. And then save. Buksan natin siya dun sa downloads folder. Ito na siya. Inform ko lang po kayo na yung ating application form ay in PDF format. So, ma-edit nyo siya using Adobe Acrobat. So, para mag-edit, click nyo lamang po itong type text, itong may symbol na letter A na nakabox. Tapos, ayan, ready na po tayo mag-fill in ng application form. O, let's say tayo ay bago lang na mag-apply ng lisensya. So, meron ditong dalawang type ng product to referring to conventional pesticide or yung tinatawag na PIP or Plant Incorporated Protectants. Itong conventional pesticide, ito yung mga chemical pesticides or yung mga usual na pesticides na ginagamit. Pero ito namang PIP, ito yung karaniwan ay mga seed products na may
may pesticidal property. Sana dun yung BT corn or BT eggplant. Yun. So, check lang muna natin yung conventional pesticide. Tapos, piliin natin to, i-check din natin tong new. For number 1, business name of applicant, lagay lang po natin dito yung ating company name. So, lagay natin halimbawa, pesticide company. Halimbawa lamang po. Ayan, kunyari yan yung company name. Tapos, ang address natin ay, saan ba magandang address? Lagay natin, Diliman, Quezon City. Halimbawa lamang po Pero, dapat po dito sa address, kompletong address po natin yung, kompletong address po ng company yung ating ilalagay. Itong part na po na ito, huwag nyo na pong fill upan kasi kami na po ang bahala dito. Yung TIN number po ng kumpanya, kailangan nyo din po ilagay. Ayan. Halimbawa lamang po. At saka yung itong telephone number. Huwag nyo pong kalimutan na fill upan tong telephone number kasi kung halimbawa na kailangan namin kayong kontakin, madali po namin kayong makokontak. So, lagay natin 0902-2222. Kunyari, ayan yung ating telephone number. Tapos itong capitalization, mahalaga po ito. So, yung capitalization, kung ano po yung nilalagay natin dito, ito po yung basis ng license fee, yung katulad ng diniscuss ko kanina. Ngayon, ang capitalization po dapat ay parallel or kung ano yung nakadeclare dun sa inyong financial statement or sa inyong articles of incorporation, sa SEC registration na capital stock, yun po dapat yung ilalagay nyo dito. Let's say nakalagay na capital stock nyo sa articles of incorporation ay 6 million. Ilagay po natin ay 6 million only. Lagay din po natin yung denomination. Ayan. Suppliers represented, ito po yung pinagkukuhanan ninyo, let's say, ng produkto. Kunyari, galing po ito sa isang kumpanya, let's say, sa India. Maglagay lang po tayo ng sample. Teka. Ayan. Kunyari, Pesticide Company India Limited. Ito pong number 3, kung halimbawa marami po kayong supplier, hindi lang isa, hindi lang dalawa, as in pag nilagay nyo po dito lahat ng suppliers nyo ay hindi nakasya, pwede po yung listahan ay ilagay nyo na lang po sa additional sheet. Ganun din po dito sa number 4, yung area distributors. Maglagay tayo ng isa. Area distributor A. So, kung meron kayong maraming area distributors, hindi isa or dalawa, mas marami pa, pwede rin siyang ilagay sa additional sheet. Ganyan din po sa warehouse. Dito po sa warehouse, kailangan po ilagay natin kung ano yung exact and complete address ng ating warehouse. Ngayon din, kung hindi kasya tong space na to, pwede nyo siyang ilagay sa additional sheet. Tapos, list of registered products. Kung kayo po ay bago, as in bago, lalagay nyo po dito yung kung ano yung mga brand names ng pesticide products na inyong ipaparehistro.
So, ilagay natin halimbawa, product A yung brand name. Kung marami at di kasya, pwedeng ilagay sa additional sheet. Tapos, kung bago po, pwede nyo rin ilagyan ng remark na na with application for registration. Ayan. Tapos, number 7, dahil kayo ay nag-apply as national distributor, requirement po ay pagkakaroon ng accredited responsible care officer. So, ilalagay nyo po dito yung name ng inyong ARCO. So, halimbawa, ito, lagi na lang si Juan de la Cruz. Ang dami niya ng trabaho. Kung halimbawa si Juan de la Cruz po yung ating ARCO, ilalagay po natin yung name ng ARCO at i-attach po natin yung copy ng kanyang accreditation ID. Number 8, yung applicant email address. So, ito, mahalaga po na hindi ito nakablangko kasi kung halimbawa kailangan po namin kayong makontak, ay madali po namin kayong makokontak. Ilagay natin ay halimbawa, ito yung email address, pesticidecompany@gmail.com. Okay. Tapos, number 9 is yung lang naman ito, privacy notice and consent to use data. And number 10 is the consent to process and share data. So, kailangan po dito isulat yung printed name ng ating contact person or company representative at yung kanyang pirma. So, halimbawa, yung ARCO na rin yung contact person or representative. Lagay po natin si Juan de la Cruz. So, kailangan din po may pirma niya. So, pwede nyo namang pirmahan ito pag nakaprint na yung form. Next page, ito nakalagay, I hereby certify that the foregoing data and information, including those in the annexes hereof, are true and correct to the best of my knowledge. So, kailangan ng pirma ni Juan de la Cruz, printed name niya at position niya sa company. Ito pong ating mga application forms. Kung mapapansin nyo, meron siyang space for a notary. So, nakalagay din po dito, this must be original and should bear a documentary stamp. Additional guideline din po, kung halimbawang gumamit po tayo ng mga additional sheets for number 3, 4, 5, or any attachments ng application forms, kailangan po merong dry seal or notary stamp. Kasi ito yung magiging katunayan na yung mga list na yon ay yun mismo yung attachment ng application forms. Ayan. So, itong sample na to ay para sa National Distributorship License, pero same process lang din naman ang gagawin kung halimbawang ibang type of licenses yung inyong a-applyan. So, download nyo lang sa FPA website and then you can edit the form using Adobe Acrobat. Ayan. Tsaka huwag niyong kalimutan na ipanotarize yung application form at meron dapat documentary stamp. Yun. So, tatandaan po natin na kapag meron pong additional sheets sa ating LTO forms, kailangan po na may dry seal din yung mga additional sheets na yon. So, clarify ko lang po, Ma'am Lovely, kapag naglagay po sila ng additional sheets, kailangan po ba lalagyan nila ng title? For example po, attachment A. For example po, ayan, suppliers represented. Ganun po ba kailangan? Or
kahit wala na pong title? Magandang tanong yan. Isa sa mga nakikita kong pinapractice ng mga applicants namin, lalagay niya, let's say, do sa suppliers represented, kasi nga madami. Lalagay niya lang, see attachment A. Tapos, hahanapin namin yung attachment A. Tapos, ayun, kung mas madali din namin kasing makikita kung nakaayos mismo yung mga list kaysa yung, 'di ba, nakita niyo naman kanina ang daming requirements. Opo. Dapat maayos yung ating filing. So, pag dun sa application form, nilagay mo si attachments lang, ay, sa ano kayang attachment ito? Saan namin hanapin? Baka nasa dulo pa. So, maganda na labeled properly yung ating mga requirements. Ayan, take note po sa ating mga clients na gustong mag-apply for license to operate. Lalagyan niyo po ng attachment letter, like for example, attachment A. Tapos, mas maganda na rin po na lagyan nyo na rin ng title para po madali pong mahanap ng mga magpa-process ng LTO forms yung attachments nyo. Tama po. Yan. So, syempre po, pag nagsasubmit po sila ng mga forms, hindi po maiiwasan na magkakaroon po talaga ng pagkakamali. So, ano po yung mga common mistakes na nagagawa ng mga clients kapag nagsasubmit sila ng LTO forms? Okay, so balik tayo dun sa slide. Naglista na ako nan kasi siguradong matatanong. So, ito yung katulad ng sinabi ko kanina, lahat ng application forms natin dapat meron pong documentary stamp. Para kasi baka minsan ito na lang yung kulang kompleto na lahat, wala lang documentary stamp, sayang naman po yung punta ninyo kung ito hindi po namin tatanggapin yung inyong application kapag kulang po kasi talaga sa requirements. And number 2, yung incorrect declared capitalization. Kasi hindi po, basta may nakasulat dun sa application form, tatanggapin na po namin. I-check po namin kung tama talaga yung nilagay or sinulat nyo dun based sa kung kayo ay bagong mag-a-apply based sa Articles of Incorporation. Kung renewal naman, based po sa financial statements and ITR. Ano pa yung hindi po nakanotaryo. So, ayun, walang notaryo. Yung mga list or yung attachments, walang dry seal or walang walang notary stamp. Katulad ng mga list ng area distributors, list ng registered products, list of suppliers represented, yun. Kaya po mahalaga na itong mga list na to or attachment ng application forms ay dapat may dry seal or kaya notary stamp. Katunayan na yun yung attachment ng application forms. Okay? Tapos, minsan may mga nag-a-apply din ng mga national distributor na walang area distributor. Ito kasi sa FPA, so, ang design or business model na madalas ay may national distributor, tapos yung national distributor, meron siyang area distributors, and then yung area distributors may dealers. So, or pwede rin naman yung national distributor, meron siyang dealers directly, hindi na siya nag-area. Pero meron din naman, ito paminsan-minsan lang, wala siyang area distributor, wala din siyang dealers. Sinasabi nila, ay, ma'am, ano po kasi, direct po kami nagbebenta sa farmers. Pagka ganito po, ang pwede niyo pong gawin na mag-provide lang po kayo ng justification letter. Magsulat niyo po na kayo ay direktang nagbebenta sa mga farms. Ito madalas kapag disinfectant yung produkto. Diretso sila sa mga poultry farms, swine farms, yun. Kaya wala silang area distributor and dealer. So, letter lamang po na notarized. What else? Kapag ito, during renewal, yung income tax return and financial statements, minsan hindi, hindi siya yung,
current, let's say 2023 ngayon, pero ang ipapasa ay 2020 pa na ITR tsaka financial statements. So, kung halimbawa ngayon ay 2023, dapat po yung ating ITR or yung ating FS ay nakadate ng at least 2022 man lang. So, yung pinaka-recent. Ano pa, para sa mga manufacturers, formulators, repackers, extruders, yung mga lacking medical test results. Ang madalas na napapansin namin na laging kulang, walang reticulocyte count, walang total protein, walang alkaline phosphatase. Iniisa-isa po kasi talaga namin yan kung talagang nag-comply sa mga laboratory test yung merong medical examinations na required yung mga workers directly handling pesticides. At ano pa, kung halimbawa, lahat ng produktong, yung halimbawa renewal na to, lahat ng produkto na pinarehistro ay wala ng valid certificate of product registration. Ayun. Kung kayo po ay magre-renew ng lisensya, make sure po na lahat po ng product registrations natin ay valid. Kasi hindi mo rin namin kayo i-issuehan ng lisensya kung yung ating mga produkto na nakarehistro dito, pinahirehistro dito sa FPA ay expired na po yung rehistro or certificate of product registration. Okay? Yan lamang po. Ganun po pala yung mga common mistakes nila. So, in terms naman po sa documentary stamp, kasi naranasan ko rin po yun, naghagilap po ako ng documentary stamp, tapos hindi ko po alam kung saan kukuha. So, saan po kaya sila pwedeng kumuha ng valid na documentary stamp? Ang alam ko nun, sa BIR kasi yan nanggagaling. Actually, ang hirap nga talaga maghanap kung saan bibili ng documentary stamp. Pero as much, yung pagkakaalam ko, yun, so, dapat to make sure na valid or hindi peke yung ating documentary stamp, sa BIR na po tayo bumili. Para sure. Take note po, kung documentary stamp po, magtanong na po kayo agad sa BIR. Since pupunta rin po sila sa BIR bago po sila magpa-license to operate, tama po ba? Yes, So, siguraduhin nyo na po yung documentary stamp nyo from BIR para po hindi po kayo, pagdating nyo po sa Pesticide Regulations Division, tuloy-tuloy na po yung proseso ng mga forms nyo. So, syempre, hindi po matatapos ang ating programa ng hindi natin tinitingnan kung may questions ba ang ating mga Zoom participants. So, from Sir Mark Anthony Pasio, tama po ba? Pasio? O, yan. Ang question po niya is, regarding po sa LTO, need ba ng license to operate kapag in-house pest control na ginagawa sa planta or sa mga service provider lang yung pagkuha ng LTO? Nagbibigay po kami ng license to operate as pest control operator kapag yung a-applyan ng pestisidyo ay mga agricultural products. Yun po. Kapag related dito sa household, or yung mga lugar or yung mga produkto na FDA ang nagre-regulate, ay hindi po kami nag-i-issue ng license to operate. Yan. So, may another question pa po siya. So, CPA fumigator po siya, and just in case po ba na wala daw po siya sa company, pwede daw po ba siyang mag-conduct ng pest control operation like sa mga residential or mag-offer ng pest control service sa ibang company? Need po ba ng LTO nun? Kailangan kasi bago ka maging commercial applicator, meron kang license. Yun nga lamang, kapag FPA kasi, kami ay nagbibigay lang, kaya nung sinabi ko kanina, nagbibigay lang kami ng LTO dun sa mga fumigator ng agricultural produce at hindi dun sa mga nasasakop na produkto ng FDA. So, another question po from Yay Beltran. Anong LTO daw po ba ang dapat applyan kung disinfectant po yung product na i-register? Okay. So, kung disinfectant, kung ang produkto ay galing or i-import pa sa ibang bansa,
kailangan nyo mag-apply ng license as importer. Then, syempre, kailangan nyo din mag-apply ng license as national distributor kasi ibebenta nyo yung pesticide. Kung halimbawa naman, yung pesticide ay yung disinfectant. Kung ang halimbawa naman, yung inyong supplier ay kung sakali yung kanyang disinfectant ay registered na sa FPA, tapos gusto nyo i-benta yung registered product na yun, pwede po kayong maging area distributor nila. O kaya naman po ay dealer, nasa sa inyo na po yun kung ano po yung gusto ninyong gawin. Okay. So, isa pa pong question from Phoebe De La Cueva from Leeds AgriVentures po siya. Just want to ask if pwede din daw po ba yung ARCO ID ang gagamitin sa pag-apply ng LTO as pesticide dealer? Pag dealer po kasi ang kailangan po natin ay ASD. Hindi po ARCO. Iba po yung ARCO sa ASD. Tama po, Miss Ella? So, specific po na kapag pesticide dealer ay ASD ID po yung kailangan. And last po, ano daw pong pwedeng gamitin na pest control for food warehouse? Pest control for food warehouse. Depende po kasi yan sa kung ano pong peste yung ating i-control eh. Hindi po ako pwedeng mag-recommend ng ng produkto basta-basta. Baka ako'y ma-quote na, ang FTA may pinapromote na produkto. Bawal po sa amin yan. Okay po. So, mukhang wala na pong questions. Mukhang wala na po atang questions sa ating Facebook at Zoom. So, maraming salamat po, Ma'am Lovely, sa pagpapa-unlock sa amin na maging guest speaker po for the second episode of FTA webinar series. So, kamusta naman po ang experience? Okay naman po. Ang masaya, para lang naglalaro. Sana ganun din po yung naramdaman ng ating mga participants. Sana hindi sila nakatulog for this episode. So, ayan. Mukhang naiintindihan naman po ng lahat kung ano po ba ang license to operate ng Pesticide Regulations Division. Kung gusto po nilang makontak ang PRD, ano po yung pwede nilang puntahan? Meron po ba kayong email? Kapag sa licensing section, pwede po kayong mag-email dito sa fpa.prd.license@gmail.com. Additional guideline, kung halimbawa gusto nyo pong magpa-check ng mga ipapasa yung application requirements. Ang isa sa pwede nyo pong gawin para mas mabilis or mas sigurado, pre-evaluate nyo muna sa email kung tama ba itong mga pinaglalagay naman at ipapasa naming requirements. Pero bago kayo magpunta dito sa aming opisina, sigurado na po or na-check na po namin through email yung inyong application para hindi po kayo magpabalik-balik. So, syempre po minsan pag nag-i-email po sila, may tendency na natatambakan yung email nila. So, ano po kaya yung pwede nilang ilagay sa subject ng email nila para makikita nyo po agad? Pwede nyo pong ilagay na sa license to operate, tapos kung ano pong activity yon. And yung aming email, yung aming mga assigned personnel sa pagre-respond sa email ng license, mabilis naman pong mag-reply in a matter of let's say 3 days. 3 to 4 days, matagal na yun, may reply na yun sa email. Ayan. Kapag sa license. Ayan. So, we hope po na marami kayong napulot na kaalaman sa pangalawang episode ng ating webinar series. So, maa-access niyo po ang ating evaluation form sa comment section ng ating Facebook Live at sa chat box po para sa ating mga Zoom participants. Sagutan niyo na po agad dahil 1 hour lamang po kami tatanggap ng responses. Yan. Pwede nyo na pong i-open yung Google Form link na makikita nyo sa comment section and sa chat box. Siyempre po, bilang suporta din po sa advokasya na mapigilan ang violence against women, ang Fertilizer and Pesticide Authority ay kaisa sa 18-day campaign to end violence against women.
Yan. Siyempre, huwag niyo din pong kakalimutan na i-like and follow ang aming Facebook page at Fertilizer and Pesticide Authority and sa aming YouTube channel po kung saan makikita niyo po ang mga webinar series noong nakaraang season. So, muli po, maraming salamat po Ma'am Lovely and salamat po sa panonood at abangan niyo po ulit kami bukas ng umaga, 10 a.m. po para sa isa na namang makabuluhang episode. Dito lamang po yan sa FPA Webinar Series Season 4.